Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Mr. Song, patawad. Pero kailangan ko itong ipaalam sa social welfare para mabigyan kayo ng counseling. Doc, sandali lang, wag! Aba. May sasabihin pa ako. Hindi pa ako tapos. Ang totoo niyan, mabait talaga ang asawa ko. Kapag nasa panganib ako, itataya niya ang buhay niya para iligtas Karen, ako. wag! Pag may taong gusto akong saktan, nandyan siya para ipagtanggol ako at protektahan. Kapag hindi naman ako makatulog, siya ang nagsisilbing unan ko sa buong magdamag. Mr. Song, alam mo ba kung saan galing ang iyong asawa? Mula rito. Lahat ng mga kabiyak ay nagmula sa tadyang ng kanilang mga asawa. Bilang lalaki, naghahanap tayo ng bahagi ng ating sarili sa mundong ito, kung kaya mahalaga ang tadyang. Dahil ito, ang simbolo ng kabahagi natin ng ating asawa. Tama si Vincent Van Gogh. Ang lalaki at babae ay hindi lang bahagi ng isang bilog dahil sila ang bilog. Kayo namang dalawa, bagamat mahal niyo ang isa't isa, at nag-aksaya kayo ng panahon na alamin ang isa't isa bago kayo ikasal, hindi naman siguro kawalan kung makikita kayo ng mga tao na nagmamahalan at hindi yung nagsasakitan. Sa buhay na ito, makakaranas tayo ng mga unos sa buhay na mahirap lampasan. Pero wala namang imposible na hindi ninyo kakayanin. Ha? Opo. Yan. Ikaw. Opo. Mabuti. Sige na. Mrs. Song, magpahinga na kayo mabuti, ha? Pagkaraan ng 2 oras at maging maayos ng pakiramdam mo, pwede ka nang i-discharge. Opo. Huwag mong kalimutan. Kapag wala ito, hindi kumpleto ang pagkatao mo. Ha? Ingatan mo to. Eto. Hoy, No. Oh, sige na. Mag-usap kayo bilang mag-asawa para magkaintindihan kayo. Ha? May gagawin pa ako. Sige. Ang weird talaga ni Doc, no? Sinabi mo pa. Okay ka na ba? Oo, okay na ako. Next time, sana hindi ka na magkwento ng mga personal na bagay sa ibang tao. Bakit? Sumasakit ba? Hindi. Naalala ko lang. Wala ka ng mga trabahador. Pagkasama kita, nakakalimutan ko mga gagawin ko. Hawakan mo to. Pag na-discharge ka, tawagan mo ako, okay? Parang gusto ko tuloy kumain ng rib steak. Para po sa Auya ni JV Song. Oh, JV Song. Sige na po. Para kay JV. Oh, teka, sandali lang. Teka. Tony, Nandiyan ka na pala. may mga trabahador na ba? Claire, bigyan mo nga muna si boss na mainit na kape dito, yung masarap ha. Okay. Hindi ka pa yung kailangan ko. Nasaan ang mga trabahador? Sir, kanina pa kami ni Teddy, halos 1 oras na kami nagtatatawag. Naka-50 contractor na kami pero ni isa sa kanila, walang gustong tumulong sa atin. Halos mapudpud na tong daliri ko. Kung akong tatawag, makakakuha ko sa loob ng 3 minuto lang. Simple lang yung pinagagawa ko sa inyo, hindi nyo pa magawa. Mahirap ang tumawag, ha? Nakalimutan ko. May directory sa loob, kunin ko lang. Nasa inyo rin kasi ang problema, sir. Kaya ayaw nila. Okay. Akong tatawag. Hello, good afternoon. Hi, I'm JV Song. I'm from... Toot, 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 toot. Ayaw mo kasi maniwala. Hindi ka pa tapos magsalita, pinagsakan ka na. Ang bilis mo mawalan ng pag-asa. Nagkataon lang yon. Sa 50 tinawagan namin kanina, lahat sila ganyan ang trato sa amin.
Kasi kumalat ng balita na masyado kang OC, masyado kang stricto, kaya ayaw na ng mga tao magtrabaho sa atin. Kung gusto mo, maghahanap ako sa labas na pwede mag-part-time sa atin. Nagbibiro ka ba, Tony? Paano natin naasahan ang gawa ng part-time workers? O anong gagawin natin ngayon? Hi! Aloha! Kumusta na mga mahal kong empleyado? Kababalik ko lang galing sa Hawaii. Boss, dapat di ba nasa bakasyon pa kayo ngayon? Bakit ang bilis nyo yatang bumalik? Ay, ayoko nga sanang umalis. Ang daming babaeng nakabikini sa beach. Pero nung naisip ko ang GT Construction at ang perang papasok, bumalik agad ako. Bzzz! Para mangumusta. Oh, JB, kumusta? Ano balita? Ang totoo niyan, boss. Ang totoo, nung umpisa nagkaroon ng maliit na problema. Pero ngayon naman, ayos na ang lahat. Di ba? Oo nga. Totoo yan, ha? Pero I'm sure nape-pressure ka. Ikaw naman, kasama talaga sa trabaho yan, di ba? Dahil pag nagka-problema tayo sa GTA, sigurado malilitikan tayo sa dami ng contract violations. Sisira ang reputasyon ng AOY at wala nang kukuha sa atin kahit kailan. Pero dahil ikaw ang in charge sa project, pwede na ako mag-relax. Kaya mo yan, may tuwala ko sa'yo. Heto na pong kape. Ang bait mo talaga, hindi pa ako nangihingi pero dinalan mo na ako kagad, ha? Pakidala yung bagay ko sa bahay tapos idaan mo yung Armani suit ko sa laundry. Kasi naman, yun ang susuot ko kapag umattend ako ng celebration sa water place. Hindi ako pwede magpahuli sa personalities, hindi ba? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Uy! Ay, kung saan mo iniiwan yung gamit ko, ha? Mayos ka nga! Yes, sir. O paano? Good luck, ha? Nang may perang paligid! Lagot, anong gagawin natin ngayon, sir? Siguradong atakin sa puso si boss pag nalaman niya nangyari sa G-Time. Malamang tayo pang pagbayarin sa ospital. Ayaw nilang sumagot sa tawag? Puntahan na lang natin sila. Oh no? Tayo pang pupunta sa kanila? Kung sa telepono, pwede lang nila kaming bagsakan. Baka pag pinuntahan sila, patayin na nila kami. Sabi ng doktor, pwede ka na makalabas. Kaya lang, baka may isa pang magpasakit sa ulo mo, miss eh. Kaya mag-iingat ka na lang. Ano naman yun? Ganito kasi yun. May leader ng gang na pumupunta dito sa ospital nang hihingi ng information tungkol sa'yo. Pero syempre, para sa privacy ng pasyente, hindi ko yung binibigay. Policy namin yun. Leader ng gang? Hmm. Pero wala akong kilalang leader ng gang. Baka hindi ako yung hinahanap. Siguradong ikaw yun. Sabi niya, yung hinahanap daw niyang babae, napilayan sa paa sa kalagitnaan ng gabi 3 araw na nakakalipas. Kaya chinek ko agad yung records ng ospital. Sa'yo lang nag-fit yung description. Hindi kaya napilayan ka nung gabing yun kasi nasangkot ka sa gulo? Lasing ako nung gabing yun eh. Kaya maraming bagay nun ang hindi ko matandaan. Ay, kung itanong mo kaya sa asawa mo, baka may natatandaan siya sa mga nangyari. Malay mo, di ba? Mm. Hello, JV, may itatanong ako. Oo, pwede na daw. Ay, ganito. Nung gabing... Nandiyan ka pala, nurse. Sabihin mo na sa akin kung nasa si Karen Lynn. Ibigay mo na sa akin yung address niya. Pag hindi mo rin sinabi sa akin, sasama't makikitira na ako sa bahay mo. Kaya kung ako sa'yo, magsasalita na ako. Pasensya na kayo, sir. Policy po ng ospital na hindi mag-release ng information ng pasyente. At bilang nurse, kailangan ko sumunod. Kung hindi, ako mawawala ng trabaho. Ganon? Diyan na kayo, may gagawin pa Oh, ako. teka, sandali! Miss Karen Lynn, nandito na po yung ribeye pizza in order nyo. Karen Lynn? Kung gano'n, nandito pala siya? Sa wakas! Mabuti naman at hindi na ako mahihirapan. Ang tagal-tagal kitang hinahanap, alam mo ba yun? Ikaw pala si Karen Lynn. Ilang araw na akong pabalik-balik dito ng dahil sa'yo. Naku, pasensya na. Isa akong bulag. Pero nakita ko si Karen Lynn. Nandun siya! Teka! Hoy, sandali! Hintayin mo ako! Karen Lynn! Bumalik ka! Sigurado ikaw yung hinahanap ko! Oh, dahan-dahan. Pasensya na! May humahabol kasi sa akin! Hoy, ibalik mo yan! Sandali! Tigil! Huwag kang tumakbo! Naku!
Get every